Pag-ibig ko sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, with all our hearts. Narito po kami ng aming mga puso. Inaalay po namin. Narito po ang aming mga buhay. Bilang isang pagsamba. Walang hanggan ito pupurihin. Walang hanggan
Parang gustong mag-TikTok. So, malamang nagulat po kayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po for this wonderful morning, Father God. Lord, patuloy po namin inaangkin ang katotohanan na kung wala ka ay wala po kaming magagawa. Patuloy po namin inaangkin ang iyong pangako na kung 2 o 3 ang nagkatipon, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Lord, samahan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga. Be our guest, be our speaker, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang ang aking buhay as a channel of blessing. Have mercy on me, Panginoon. Lord, maraming salamat. Take control of everything. Cover us by the most precious holy blood, Panginoon. At ngayon pa lamang, ang katagumpayan ng gawaing ito ay amin ang inaangkin. Maraming salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po, good morning. Actually, nalaman ko na ito, early birthday gift ng Panginoon sa akin. Nalaman ko na bago ako mag-birthday. So, nung Monday, nagpunta po ako dun sa kabundukan ng Hualien National Park. Alam nyo na, muni-muni, nag-emote-emote. Roses are red, violet are blue. Mabait naman ako, ba't niloko mo ko? Okay, ano po kasi yan? That was my, nung Monday birthday ko. That was my 22nd birthday. Sa Tagalog, 2 tig-20. So, yun po, pinagmasdan ko yung ganda ng creation ng Panginoon. Ganda ng mga kabundukan. And then, nakita ko po, naobserbahan ko doon sa baba yung mga umakyat ng bundok. Sa una, okay lang. Nung sa bandang kalagitnaan, okay pa. Nung banda rin sa dulo, pagod na. Pero dahil malapit na, nagpapatuloy. Yung iba, napagod na, umayaw na, natakot, baka hindi makabalik. Kasi pag doon sa baba, walang ulan, sa taas magulan, madilim, so umuwi na. Habang inaabot natin yung mountain tops ng ating mga pangarap, ay katulad din ng pag-akyat sa bundok, maraming ups and downs. Amen. So, maraming ups and downs. Sabi nung iba, pagpababa mas nakakatakot, lalo pag umuulan, madulas yung daan. Amen. Sa buhay, ganun din. Kapag ang trabaho humihina, yung kalusugan bumabagsak, makakaramdam din po tayo ng takot, ng pangamba sa buhay. Amen. Amen. So, makakaramdam din tayo ng takot sa buhay. Pero, alam niyo po yun, ewan ko kung sino bang mountaineer dito, si Bro Allen. So, si Bro Allen, mas alam na alam po nila yon na kapag ikaw ay nandoon na sa kabundukan, you can count many things. You can count on many things. You can count on your money. Anong gagawin mo ron? Wala kang mabibilan. Kapag nagutom ka, naubos yung tubig nyo, kanya-kanya kayong hanap ng tubig. So, you cannot count on your job, your position. It doesn't matter kung manager ka. Masyado ko kayong nakatoon. It doesn't matter kung manager ka, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay doktor. Lahat pwede kayong madulas, madapa, matumba. Diba? It doesn't matter kung laupan ka. Yung iba nga ron, napapanood ko na may nakakasalubong pa silang mga mountain lion, yung mga nagtitrail nagbabike, hinahabol ng mga oso, di ba? It doesn't matter kung ano yung position mo. Laupan. Pag nakita ko, ako kasama, run. Bahala ka sa mga yung laupan. Diyan ka na. Di ba? So, ang ibig sabihin po, ang lahat ng ito na meron tayo sa buhay, hindi po natin pwedeng maging basihan ng ating mga seguridad sa buhay. But the good thing, we can count on the Lord. Amen. Lagi po nating pwedeng hawakan, pwede nating kapitan ang Panginoon. Sapagkat siya lang yung eksaktong
basehan ng ating mga seguridad sa bawat storm, sa bawat waves, sa bawat winds na darating sa ating mga buhay. Amen. Amen. Sapagkat, salamat na nga lang sa Panginoon dahil hindi lang niya tayo sa ating pag-aaral, hindi lang niya tayo tinutulungan, bagkos tinuturuan din niya tayo na maghanda doon sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Amen. Tunay nga na hindi natin pwedeng pigilan yung bagyo, pero pwede nating paghandaan yung bagyo. We cannot prevent on the storm, but we can prepare on the storm. Amen? Ano yung assurance mo, Bro Benji? Ito po yung title natin. God is good and God is in control. Wala pa pala. God is good and God is in control. Sabi po ng 1 Chronicles chapter 29 verse 10, 12. Sige po. Sabi po doon, 1 Chronicle 29, 10, 12. Ano po? Kaya ba today? Ako na. So sabi po rito sa 1 Chronicle chapter 29 verse 10 to 12, David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, Praise be to you, Lord, to the God of our father Israel. Verse 11, Yours, Lord, is the greatness and the power, for everything in heaven, in earth is yours. Sabi ng 12, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt, give strength to all. So, yun po, Lord po ang bahalang magpala sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. So, nire-ready tayo ng Panginoon na ang ating Diyos na sinasamba ay hindi lang mabuti. Ang Diyos na ating sinasamba ay may control din ng lahat ng bagay sa mundo. Amen? So, nais ng Diyos na kapag dumating yung pagsubok sa atin, hindi po takot yung pumasok sa ating mga puso. Bagkos, hindi fear ang mangibabaw, bagkos faith ang mag-uumapaw. Amen? Amen? Amen. Sapagkat, sabi ko nga ng ating title, ang Diyos ay hindi lang mabuti, siya rin ang may control ng lahat ng bagay. Yun po yung assurance natin. God is good and God is in control. Even the situation na, kung anumang sitwasyon na kinakaharap ka ngayon, na meron ka ngayon, Lord pa rin po ang may control ng lahat ng bagay ng ito. Our God is a sovereign God. Sabi po ng Bible, He is a absolute control, ultimate ruler. Control niya lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nagko-control ng lahat ng meron sa mundo. Siya rin ang Diyos na nagsusustain ng lahat sa mundo. Amen? Amen. So, ang tanong, kung ang Lord ba ay kontrolado ang mundo, ibig sabihin wala na tayong pwedeng gawin? Ang sagot, ewan ko. Meron pa rin po. Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos bilang robot. Nilikha tayo ng Diyos na may free will. May free po tayong gawin. We have a free to do anything what we want. But at the end of the day, hindi tayo free dun sa consequences. Diba? We can choose anything. Kahit ang Diyos ay mabuti, meron pa rin bad thing na nangyayari because of our choices. Alam mong high blood ka, kumain ka ng ma-cholesterol. Diba? Alam mong mataas yung sugar mo, kumain ka ng matatamis. Alam mo na may asawa na, pinili mo pa rin, tapos iiyak-iyak ka. Diba? Choice mo yun eh. It's a matter of choice. Amen? Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. God is in control. Meron lang po tayong 3 things, 3 point na nawa ay matandaan po natin. Along the way, malamang hindi ito para sa iyo, pero malay mo, balang araw ay kailanganin mo ito. Number 1, because God is good and God is in control, He has a plan to our life. Sabi ng Jeremiah chapter 29,
Verse 11, paborito ng marami, like verse ng marami. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Paano ba namang hindi ito magiging like verse ng marami? Pag ang Lord nagplano, prosper and hope, alam niyo yun, pagpapalain ka na, meron ka pang kapayapaan. Kapag ginhawain ka na, may kapayapaan ka pa. Hindi lahat ng maginhawa, mapayapa. Amen. Tapos yung naka-insured pa yung future mo. May naka-insured, naka-insurance ka pa. Hindi lang yon. Sabi doon, not to harm you. Not to harm you. Ilang beses na po ba tayong muntikang madisgrasya pero nakaligtas tayo? Sa tingin nyo, ano po kaya yung sekreto? Dahil Pilipino tayo? Dahil Pinoy tayo? Magaling tayong umilag? May agimat ang dugo natin? Steal and to destroy. Lord po yan. Lord, amen? Amen. So, balik po tayo doon. He has a plan to our life. Ngayon po, 3 weeks, more than 3 weeks, less than 1 month, magpapalit nung mga kapatiran, naglalaro sa bula, sa bathtub, tapos may caption sila. Kaya siguro yung mga plano natin na hindi pa tinutupad ng Panginoon kasi meron pa siyang mas magandang planong ibibigay sa atin. Tunay naman, totoo naman. Totoo, kasi pag ang Lord ay nagplano, sigurado, mas maganda, mas mabuti. Amen? Pero, bago po matapos yung taon, ilan po rito yung nagplano na dapat 2023, meron na ako neto. May bahay na ako, may lupa na ako, may negosyo na ako, may beloved na ako. 2023, nagplano ka, ikasal na. 2023, nagplano ka na dapat mag-a-apply ka doon sa mga bansa ng may mas pinakamalalaking opportunity. Australia, Canada, Europe. Pero anyari, bes, andito ka pa rin. Matatapos na. Hindi po kaya dahil yung plano mo ay hindi naka-tie up sa Panginoon. Hindi po kaya dahil yung plano mo ay hindi nakasangguni sa Panginoon. Amen? Ganun tayo marami tayong plano. Sabi ng Proverbs 19:21. Sabi ng Proverbs 19:21, there are many plans in the heart of persons. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Pwede tayong magplano kahit ilan, kahit ano, but God's word yung mananaig pa rin. At the end, yung decision pa rin ng Panginoon ang mananaig sa ating mga buhay. Amen? Hindi ko sinabi na dapat wala ka ng goal. Hindi ko sinabi na dapat wala ka ng plano. Pero kasi sayang naman, Kristiyano pa naman tayo. Dapat, as a Christian, we seek po doon sa perfect will ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Sabi ng Bible, we should make our plans counting to God. Direct us to God. Pag nagplano tayo, kailangan nakasangguni sa Panginoon kasi yung Panginoon yung magdadirect sa atin. Siya yung Google Map. Sasabihin niya, in 100 meters, turn left. In 100 meters, turn right. Slight left, slight right. Di ba? So, ang Lord ang magdadirect po sa atin. Siguro, kaya may mga plano tayo na hindi natutupad kasi ginulo ng Panginoon, hininto ng Panginoon kasi alam niya, ikapapahamak mo. Ang magandang example, Genesis chapter 11, ang context, Torre ni Babel. Ang Torre ni Babel sa Tagalog. Sabi po doon, paraphrasing the verse, nung una, ang lingwahe ng lahat ng tao sa buong daigdig ay isa. Ano kaya yon? Hebrews. So, iisa. Nagkasundo sila na gumawa ng isang lungsod at isang tore na kung saan ay aabot sa langit. Ano po yung kanilang goal, yung purpose nila? Para sila ay maging tanyag at hindi na magkawatak-watak.
So, narinig ng Panginoon, bumaba, sabi ng Panginoon, tara, guluhin natin yung kanilang lingwahe. Dahil, ito, pasimula pa lang, pag ito, nagawa nila, sa susunod, gagawin na nila lahat ng gusto nila. Kahit ikapapahamak pa nila. So, ginulo ng Panginoon, nagkawatak-watak. Yun po ang simula na ang tao ay nagkawatak-watak na sa lahat ng sulok ng daigdig. Hindi ako sure, pero siguro doon na nagsimula yung mga bansa. Iniisip ko nga, may Pilipino kaya ron. Sabi ng Pilipino, oh, ba't ako nandito? Tapos napunta siya ng Pinas. So, wala lang. Ano lang po yun? Wild imagination. Wild imagination. So, alam niyo po, nung ako ay 24 years old, nag-TNT ako sa Japan eh. Nahuli ako 8 months. Pagbalik ko, nag-isip ako ng business. Nakabili ako ng taxi. Second hand lang naman. Taxi. Kasi meron din kaming background eh. May sariling jeep ang tatay ko, yun ang binuhay sa amin. So taxi, alam niyo po yung aking, kung bakit taxi ang gusto ko. Kasi basta driver daw, sweet lover. Hindi, tunay po. Tunay, yun talaga yung ano ko dati. Basta driver, sweet love. Dati yun ha. So yun po. Tapos, ang iniisip ko noon, alam niyo po yun, gusto ko ayahay eh. Mag-aabang lang ako kada gabi ng boundary, painom-inom. Tapos as operator, kubra ka ng boundary. Ganun lang yung gusto ko. Tapos, gusto ko babiyahe ako gabi kasi pang umaga yung driver eh. Gabi. Basta driver, sweet lover. Alam niyo po yun, dumating yung mga problema, wala pang 1 taon na wala yung taxi. Kasi alam ng Lord, ikakapahamak ko po yun. Kaya hindi po binigay sa akin ng Panginoon yun. So, ganun. Minsan meron po tayong mga plano na alam ng Diyos na ikapapahamak natin. Kaya hindi po niya binigay. Sabi ng isang sikat na si Tony Gonzaga, sabi po niya, sometimes God will destroy our plans when He sees our plans, this will destroy us. Guguluhin ng Diyos. Alam niya, ikapapahamak mo eh. Amen? So, huwag po tayong magtatampo kung may mga plano na niremove ang Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? Kasi may nakikita siya na hindi mo nakikita, may naririnig siya na hindi mo naririnig. May kaya siyang gawin na hindi mo kayang gawin. Amen? Yeah. Amen. Sabi ng Proverbs chapter 6, iba pala ito, iba. Hindi ko pala naibigay kay ate. Proverbs 16:3, nakita ko lang sa box ng EEC. Commit to the Lord whatever you do. Plans will succeed. Plans will succeed. I-commit mo raw lahat sa Panginoon. Lahat ng meron ka. Ipanalangin mo, Lord. What do you want me to do? Doon sa mga plano ko. Diba? Sabi ng Exodus, sabi ni Moses doon sa Exodus chapter 33 verse 15, di ko na naman naibigay. Sorry po kasi tolero ako na nito eh. Sabi po rito, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Tila ba sinasabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, we will do not take any single step. Kasi wala ka. So, sana ganun po tayo pag nagplano. Kung, Lord, hindi po para sa akin itong iPhone 5. Mauubos ang savings ko, wag na lang. Kagaya ni Moses, Lord, kung wala ka, wag na lang. Kung alam mo na yung relasyon na yan ay madidestroy ka balang araw, Lord, wag na lang. Wala ka eh. Amen. Kung alam mo na ang pagpunta mo sa Canada, sa Australia, sa Europe, ikapapahamak mo, malalayo ka sa presensya ng Panginoon. Lord, wag na lang. Wag na lang. Kasi, darating din naman yung panahon na pagpapalain ka ng Diyos. Makikita ng Diyos lahat ng pagpapagal mo. Sabi nga ni Brother Lloyd, balang araw, tatawagin ka rin, boss.
Boss, magkano isaw? Di ba? So, kumapit tayo sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Ilan po ang nasa kwartong to na kagaya ko na ang feeling niya, yung plano niya ay mas maganda sa plano ng Panginoon. Nandoon na nangyari, ako lang, sige, ako lang. Kayo na, Taipei. So, andun na yun, sabi ng Lord, nandun na, nangyari na. But God's grace is so good. Dahil hinayaan niya, kahit wala siya ron, hinayaan niya na masubukan ko. Then I failed. Bumalik ako sa Panginoon nang wala. And then, ngayon, sabi ng Panginoon, ready ka na ba? Ito ang sasabihin ko sa iyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord, to prosper you and not to harm you, to give you hope and better future. Amen? Sige po, palakpakan po natin ng Diyos. God is good and God is in control. He has a plan to our life. Number 2, because God is good and God is in control, He has a purpose to our problem. He has a purpose to our problem. Wala pong nagpangyayari sa mundong ito. There is no random series sa mundong ito na hindi po alam ng Panginoon. Actually, even the accident is not really accident. Alam ng Lord lahat yun. Wala pong buhay na walang kahulugan. Life is a meaning. Life is a purpose. Kung ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka na ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi nangyayari nang walang permiso ng Panginoon. Everything that happened ay sinasansala ng Diyos. Pinipilter ng Panginoon. Amen? Walang pangyayari na walang permiso ng Panginoon. Even our problem, even our purpose sa buhay. Hindi ko po sinasabi ulit na ang lahat sa mundong ito ay kalooban ng Panginoon. Dahil hindi naman lahat ng pangyayari sa mundong ito ay kalooban talaga ng Panginoon. Amen? But kaya nga, pag nagpipray tayo, Lord, let your will be done on earth as it is in heaven. As it is in heaven. Ang tanong, ano ang pinapahintulutan ng Panginoon? Yung kaya mo lang. Diba? Job. Si Job sinubok kasi binigyan ng Diyos ng permission yung devil para subukin si Job. And sometimes, yung mga pagsubok na yon, yung mga problema na yon ay ginagamit ng Panginoon upang yung greater game plan niya ay mangyari sa ating mga buhay. Yun ay kung makikipag-cooperate tayo, kung tayo ay mananalig sa Panginoon. Sometimes, ginagamit ng Diyos yung mga problema natin para i-position tayo doon sa lugar na kung saan gusto niya tayong dalhin. Sabi ng Genesis 50:20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what it is now being done, the savings of many lives. Si Joseph, pinagtangkaan po siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Binenta siya, naging alipin siya, napagkamalan pa siyang rapist doon sa asawa ni Potiphar, and then nakulong siya. Nakulong siya. Ginamit ng Diyos ang lahat ng iyon. Kaya nga ang lahat ng yan ay ginamit ng Diyos para, alam niyo yun, ilagay si Joseph doon sa posisyon na gusto niya. Si Joseph naging second command ng Egypt. Maraming buhay, yan sabi yun, the savings of many lives. Nailigtas niya yung bansa niya sa kagutuman, yung Egypt, and then yung kanyang buong pamilya. Amen? Amen. Kaya nga sabi niya sa mga kapatid niya, you intended harm to me,
but God intended it for good. Alam niyo po, sometimes things seem so bad. Sometimes parang out of control na yung lahat ng bagay. But sinasabi po sa atin ng Panginoon, I am good and everything is in my control. Sometimes po parang not fair na yung mga pangyayari, but it doesn't mean it is not God. Marahil hindi lang natin nakikita kasi yung mga pangyayari kasalungat doon sa mga pangako ng Diyos, sa mga plano ng Diyos. Si Joseph, yung 'di ba, Joseph the dreamer, siya yung pangako po sa kanya, maganda yung vision sa kanya ng Panginoon. Kaya nga nagalit yung mga kapatid niya kasi meron pa dong vision na balang araw pati yung mga magulang niya luluhod sa kanya. Ang ganda. Ganda ng plano. Pero ano yung nangyari? Kabaligtaran. Pain, struggle, problema. Nung ako po ay kinausap na papunta ka na ng ililipat ka ng Taipei, nagkaroon ng galak yung aking puso. Yeah. Hindi, actually po, kasi na-DA yung pastor namin doon. Gusto niyo malaman? Huwag na. So, bago pa yon, gusto ko nang lumipat kasi napapagod na din po ako. 3 hours papunta, 3 hours pabalik. Nakakauwi ako, may Sunday, Sunday service. Natatapos ng 10, so uwi ako dyan, darating ako dun sa amin 12:30. Ang taas pa ng adrenaline ko, hindi agad ako nakatulog. Pasok kinabukasan, para akong zombie. Laging ganun po yung routine ko. So, nung sinabi na mapupunta ka ng Taipei, naggalak ako kasi hindi na ako mapapagod sa biyahe. Doon po ako yung taga-pamalengke, ako yung taga-luto. Wala naman silang choice. Ako yung taga-pamalengke, ako taga-luto. Tapos yun nga, gabi na ako umuwi. So nung sabi, lilipat ka ng Taipei, okay naman. Kunwari nalungkot ako para hindi halata. Siyempre, pastor ko yung kausap ko walang kot. Pastor, shout out. So, alam niyo po yun, pero way back 2022, October 15, after akong kausapin, yung nangyari naman, namatay yung father ko, umuwi ako. So yung magandang pangarap na yon, na pagpunta ko ng Taipei, nakarating pa rin naman ako. Pero punong-puno po ng lungkot yung puso ko. Diyan ako lagi yan sa upuan nila ng mga brother. Punong-puno po ng problema, ng lungkot. Nag-struggle ako bumalik sa paglilingkod. Kasi punong ng galit yung puso ko. Ayokong mautusan, galit ako. So ayoko po, nag-struggle po ako. And then, thank God dahil, alam niyo po yun, in-enlighten niya ako. Sabi niya, your struggle, sabi niya, ano po ba yun? Sabi niya, your struggle that experiencing right now, your struggle na meron ka, is proof na hindi ka pa talo. The fact, yung struggle na meron ka is proof na yung iyong kaaway ay hindi mas malaki kaysa sa iyong Diyos. Amen. The fact na ikaw ay nag-i-struggle, ibig sabihin, hindi ka patalo. The fact na ikaw ay lumalaban, ibig sabihin, hindi ka patalo. Umiiyak ka pa sa Panginoon, nananalangin ka pa, nagpapatuloy ka pa, hindi ka patalo. Amen. Amen. Masakit lahat, masakit yung problema. Pero alam niyo po, the moment na pinarealize sa akin ng Panginoon na hindi ka patalo, the moment na sinasabi po ng Panginoon, your struggle, you're still fighting. Hallelujah. Sabi niya, the moment na hindi ka patalo, yun ay indicator
na that there is something more after that. Amen. The fact that you're still fighting is the indicator that there is something more after that. Kaya po kausap niyo ako ngayon. Amen. Yun yung something more. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan nating lahat. Pero alam ko, mahirap, masakit. Minsan iniisip po natin, talunan na tayo. Life is strong, but God is strong. Stronger. Sabi niya. So lumaban po tayo, mga kapatid. Lumaban po tayo. There is something more. Amen? Sabi ng Romans chapter 8, verse 28. Praise God, malapit na. Nakakalating oras na ako. Glory to God. Sabi ng Romans 8, chapter 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Malabo po kasi mata ko. Who have been called according to His purpose. Lahat ng nangyayari sa atin, problema, struggle, pain, even the good things, blessing, lahat pinagsasama-sama ng Panginoon for His purpose. Amen? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng finished product para marating mo yung gusto mong marating. Bagkus ibibigay sa iyo ng Panginoon ingredients, instruction. Sa tingin ko, si Noah, alam niyo ba yung kwento ni Noah, Noah's Ark? Naniniwala po kayo na kaya naman ng Panginoon, kahit barko pa yun, magbaba ng barko mula sa langit. Kaya ng Lord yun. God is sovereign God. Pero hindi po niya ginawa. Bagkus ang ginawa niya, sabi niya kay Moses, Abraham, Noah pala. Kanina na ako napunta. Kay Noah, naka-live pa naman, nakakaya. Sabi niya kay Noah, pumunta ka doon sa kagubatan, magsipak ka ng kahoy, magputol ka, at gawin mong barko. Bakit? There's a flood coming, and I will not give you a ark. Hindi kita bibigyan ng barko. Paghirapan mo. Sino po mag-aakala na yung simpleng Joseph na nagpapastol, na nagkaroon ng maraming problema ay magiging second command ng Egypt? Sino po ang nag-aakala na yung mga nananahimik na punong kahoy doon sa kagubatan ay magiging barko pala? Wala. Diba? All things work together for good. Amen. 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 Imagine how much yung hardship po ni Noah habang ginagawa po niya yon. 120 years habang ginagawa ni Noah yon, yung gravity ng hardship, yung totality ng obligation na meron si Noah. Sabi doon, ilagay mo yung pamilya mo, tigi isang pares kada klase ng mga hayop. Sabi pa nung iba, parang nababaliw daw si Noah kasi gumagawa ng barko dun sa kabundukan. Pero wag po nating husgahan yung sitwasyon na meron tayo. Wag nating husgahan yung sitwasyon base po sa nakikita mo ngayon. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay hindi po base sa nakikita natin ngayon. Amen? God's power is not based who you are today, but doon po sa who you will become tomorrow. God is so big, God is so good, God is so strong. Ano yung assurance? God is good and God is in control. Amen? Amen. So, number 3. Mabilis po tayo. So, number 3. Wala po yung aking... sabi po rito, because God is good and God is in control, our prayers will be answered. Our prayers will be answered.
Minsan naisip nyo po ba sa bigat ng mga problema nyo, sa hirap ng mga problema nyo, kaya ng Panginoon sagutin pa yung aking mga panalangin? Kaya ng Panginoon maghimala pa sa panalangin kong ito? Let me encourage everyone. Our God is sovereign God. Amen. And our sovereign God is the basis of all miracles. Amen? Yung nakikita nyo po ngayon sa kinauupuan nyo ay yung nasa harapan nyo lang. Pero yung nakikita ng Diyos mula doon sa kinauupuan niya, sa kanyang trono, yung hindi lang yung nasa kanyang harap, maging yung hinaharap. Amen. Amen. Kaya nga, nakikita ng Diyos, pag nanalangin ka, sasabihin ng Diyos sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20, sabi ng Lord, "Now to Him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine according to His power that is at all work within us." Work within us. Sabi ng Lord, I will give you more than you ask or imagine. Ang hinihingi mo lang motor, sabi ng Lord, kotse ang kailangan mo. Diba? Ang hinihingi mo lang, cute lang, pogi ang binigay sa'yo. Kasi alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa'yo. Amen? Gusto niyo po bang sagutin ng Diyos yung mga panalangin na meron tayo? Amen. Amen. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 14, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." Dapat pala, pag nanalangin tayo, yung kalooban ng Panginoon. Dapat pala, pag nanalangin tayo, hindi lang tayo yung makikinabang, yung Lord din. Amen? So, wag kang mag-pray na, "Lord, sa tingin ko, kailangan ko ito." Dapat ang prayer mo, Lord, Lord, kung sa tingin mong kailangan ko ito, ibigay mo. Amen? Bakit? Siya lang yung nakakita ng kung ano yung mas maganda sa'yo para sa hinaharap. Sabihin mo sa Panginoon, "Lord, kailangan ko to." Hindi niya ibibigay. Pero Lord, sa tingin mo, kung sa tingin mo kailangan ko to, para pag dumating ako doon sa future na sinasabi mo, ay magagamit ko, ibibigay po ng Panginoon yan. Amen. Sabi, "And if He knows I need to fight," hindi pa to. "So He is the only one who knows what I need when I get there." He is the only one who knows what I need when I get there. Kung nais ng Diyos na lumaban ka sa leon para manalo ka doon sa giant, gawin mo. Why? Kasi magagamit mo yun balang araw. Sabihin mo sa Lord, "Lord, huwag mong pigilan yung laban na meron ako. Labanan mo yung leon. Bagkos, provide faith para matalo ko yung leon. Para pag dumating yung giant sa aking buhay, ay kaya ko nang talunin. May confidence na ako." Si David, binigyan po siya ng leon. Tumalo siya ng leon. Tumalo siya ng oso. Para saan? To develop his confidence. Para pag kumalaban na siya doon kay Goliath, kaya na niyang talunin. Sa buhay, ganun din po. Sometimes yung mga problema natin kasing laki ng leon, kasing laki po ng mga oso. Why? Tinitrain ka ng Lord para ma-develop yung confidence mo. Para pag dumating na yung mga higanting problema na meron ka, ay mananalo ka. Amen. God designed the fighting that you fight right now is to develop our confidence. And then,
kapag nanalo ka sa higanting yon, yung susunod ay maliit na lang sa'yo. And then, magtatagumpay ka because of that victory, past victory. And then, you win on the next one, on the next one, on the next one. Why? Because God transforming you, transforming us into a lion of God. Amen. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. God is good and God is in control. Our prayers will be answered. Nothing is impossible to God. Amen. How hard prayers do you have? Gaano po kabigat yung mga panalangin meron kayo na sa tingin nyo hindi kayang sagutin ng Panginoon? Then, nagkaroon po kayo ng thinking na okay na, talo ka na. Ang tanong, is there's impossible to God? Sabihin nyo nga po sa sarili nyo kung hindi ba kayang gawin ng Diyos to? Sa tingin nyo, hindi kayang gawin ng Diyos? No way. I've seen, tayo, siguro hindi lang naman ako, we've seen cancer disappear. Nakakita po tayo ng mga tao na mali yung buhay, pero naitama ng Panginoon. Now, tell me, if He can do it. Don't tell me He can do it. Nothing is impossible to God. Amen. Amen. Kung kayo po ay regular attendees ng family altar, maraming narinig nyo po yung baby wala ng pulso, nasa tiyan nung kapatid niya, patay na, wala na eh. Tanggap na nila, patay na. Siguro mga 7 or 8 months. So, pero yung kapatiran na nandito, hindi niya sinusuko hangga't hindi niya nakikita yung baby na patay. Pinapanalangin niya yung baby ng ate niya. And the miracle, like real life resurrection. Nung lumabas yung bata, buhay. Praise the Lord. Nung nakikita nila patay, di ba? Don't tell me that He can do it. Nothing is impossible to God. With man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Pwede nyo namang sabihin, bro, hindi yan yung gusto kong marinig. Gusto kong marinig yung sa pera. Problema sa pera. Alam niyo po, nung ang father ko bago mamatay, pabalik-balik ng ICU yan. 3 years din pabalik-balik ng Philippine Heart Center, Philippine Lung Center. Tawiran nga lang yun sa kanya eh. Nabalikan niya. And then, nung bago siya mamatay, nailabas pa siya, kala namin okay na eh. Nakauwi pa ng bahay. Yung bill, alam niyo po kung magkano? Sinend ng kapatid ko, 2,100,000 something. Nakalagay pa doon, sabi ng kapatid ko, awit. Awit daw. So, pero alam niyo po yun, dahil tayo ay mananampalataya ng Panginoon, kulang tayo eh. Kulang. Salamat na lang sa Lord dahil, alam niyo po yun, yung gobyerno natin, inayos na yung PhilHealth, senior, lahat, doon sa loob ng hospital. Alam niyo kung magkano na lang ang binayaran ng pamilya ko doon sa bill na yon, 2 million something. Zero. Ang binayaran. Sabi ng kapatid kong doon sa kuya, marami pa yan. Meron pang 400, may 300, may 100. Zero lahat. Zero. Kaya hindi po ako nangangamba. Ang pinapadala ko lang sa kanila, mga hospital allowance, pambili ng gamot. So, yun. God is good and God is in control. Nothing is impossible to God. Magmula po sa kanyang kinauupuan, sa kanyang trono, kung nakikita po natin na hindi na tayo aasenso, hindi na tayo makakapag-asawa, hindi na tayo magkakaanak, may mga sakit na nakikita mo na hindi na po gagaling. Gusto ko pong sabihin sa'yo na ang nakikita mo ay hindi katulad sa nakikita ng Diyos. Amen?
Nakikita mo, wala ng pag-asa, pero nakikita ng Diyos, meron pa. Gagaling ka pa, aasenso ka pa. Makakapag-asawa ka pa, magkakaanak ka pa. Amen. Si Abraham nga, tsaka si Sarah. Diba? Nothing is impossible to God. Ano ang assurance? God is good and God is in control. Amen? Sige po. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po tayo magtatapos. Isaiah chapter 60 verse 22. Sabi po rito, the smallest family will become 1,000 people, and the tiniest group will become a mighty nation, and the right time, I, the Lord, will make it happen. Will make it happen. Kung iniisip po natin na iniwan na tayo ng Diyos, kung iniisip mo na pinabayaan na tayo ng Diyos, yun din yung tanong ko nung ako ay dumaan ng mga pagsubok. Sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na malagpasan ko yung mga pagsubok na ito nang hindi ko natututunan kung ano yung lesson. And the lesson is yun din. Hindi kita iiwan, hindi kita pinabayaan. Hindi kita kinalaban. God is not fighting us. God is fighting for us. Nakikipaglaban ang Diyos para ihatid yung mga pagpapala na kailangan po natin. God is not God because He can do the possible. God is God because He can do the impossible. Amen? Sige po. Awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Di man sapat aking mga gawa sa pagdiling ko sa Diyos na dakila. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Ano bang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan, panatago ngayon at kailanman. Panginoon, Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. magtatapat, ibibigay lahat ang puso mo. Yes, Lord. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gawin mo. Para lamang sa kaluwalhatian mo. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong sabihin, actually ito yung testimony ko eh. Ito po yung kanta na one of the song na nagpa-revive po sa akin. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon. Dumating po yung nadalangin ako sa Diyos na iligtas niya yung tatay ko. Sabi ko sa Kanya, Lord, sinabi mo sa iyong salita na kung po ang Diyos para po ang ating mga kalungkutan